Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 175. Lumang Tipan, 1 Kings 12:25-33, 1 Kings 13, 1 Kings 14:1-20. Pagkatapos itinayo ni Jeroboam ang Shechem sa burol ng bansang Ephraim, at nanirahan doon. Lumipat siya mula doon at itinayo ang Penuel. Inaakala ni Jeroboam sa kanyang puso, ngayon manunumbalik ang kaharian sa bahay ni David. Kung aakyat ang bayang ito para mag-alay ng mga handog sa templo ni Yahweh sa Jerusalem, sa gayon, ang puso ng mga taong ito ay manunumbalik muli sa kanilang Panginoon, kay Rehoboam hari ng Juda. Papatayin nila ako at babalik sila kay Rehoboam hari ng Juda. Kaya naghanap ng payo si Haring Jeroboam at gumawa ng 2 gayaang ginto. Sinabi niya sa mga tao, labis-labis ito para sa inyo na umakyat sa Jerusalem. Masdan ninyo, ito ang inyong mga Diyos bayang Israel, na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Naglagay siya ng isa sa Bethel at ang isa sa Dan. Kaya naging isang kasalanan ng pagkilos na ito. Ang mga tao ay nagpunta sa isa o sa kabila, hanggang makarating sa Dan. Gumawa si Jeroboam ng mga templo sa mga dambana, naghirang din siya ng mga pari sa kalagitnaan ng buong bayan, na hindi mga anak na lalaki ni Levi. Nagtalaga si Jeroboam ng isang pista sa 8 buwan, sa 15 araw ng buwan, tulad ng pista na nasa Juda, at umakyat siya sa altar. Ginawa niya ito sa Bethel, naghahandog sa mga guya na kanyang ginawa, at naglagay siya sa Bethel ng mga pari sa mga dambana na kanyang ginawa. Umakyat si Jeroboam sa altar na kanyang ginawa sa Bethel sa 15 araw ng 8 buwan, sa buwan na binalak niya sa sarili niyang isipan, nagtalaga siya ng isang pista para sa bayan ng Israel at umakyat sa altar para magsunog ng insenso. Isang lingkod ng Diyos ang lumabas sa Juda sa pamamagitan ng salita ni Yahweh para sa Bethel. Nakatayo si Jeroboam sa may altar para magsunog ng insenso. Ang lingkod ng Diyos ay sumigaw sa harapan ng altar sa pamamagitan ng salita ni Yahweh at sinabi, Altar, o altar, sinasabi ni Yahweh, tingnan, isang anak na lalaki ang isisilang sa pamilya ni David, sa pangalang Josias, at maghahandog siya sa iyo ng mga pari ng mga dambana na nagsusunog ng insenso sa iyo, susunugin nila ang mga buto ng kalalakihan sa iyo. Pagkatapos nagbigay ng isang palatandaan ang lingkod ng Diyos sa araw ding iyon, sinasabi, ito ang katunayan na nagsalita si Yahweh, masdan ito, ang altar ay mahahati, at ang mga abo na naririto ay ibubuhos. Nang marinig ng hari kung ano ang sinabi ng lingkod ng Diyos, na siya ay nagsalita laban sa altar ng Bethel, itinaas ni Jeroboam ang kanyang kamay mula sa altar, na sinasabi, hulihin siya. Pagkatapos ang kamay na itinuro niya laban sa lalaki ay natuyo, sa gayon hindi niya ito maibalik sa kanyang sarili. Nahati din ang altar, at ibinuhos ang mga abo mula sa altar, tulad ng inilarawan sa pamamagitan ng palatandaan na ibinigay ng lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng salita ni Yahweh. Sumagot si Haring Jeroboam at sinabi sa lingkod ng Diyos, makiusap ka para sa pabor ni Yahweh na iyong Diyos at ipanalangin ako, sa gayon maaaring maibalik muli sa dating kalagayan ang aking kamay. Kaya nanalangin ang lingkod ng Diyos kay Yahweh, at muling naibalik sa dating kalagayan ang kamay ng hari. Sinabi ng hari sa lingkod ng Diyos, sumama ka sa aking tahanan at magpalakas, at bibigyan kita ng isang gantimpala. Sinabi ng lingkod ng Diyos sa hari, kahit ibigay mo sa akin ang kalahati ng iyong mga pag-aari, hindi ako sasama sa iyo, ni kakain o iinom sa lugar na ito, dahil inutos sa akin ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi ka kakain ng tinapay ni iinom ng tubig, ni babalik sa iyong dinaanan. Kaya nag-iba ng daanan ang lingkod ng Diyos at hindi nagbalik sa kanyang tahanan sa daan na kanyang dinaanan patungo sa Bethel. Ngayon mayroong isang matandang propeta na naninirahan sa Bethel, at isa sa mga anak niyang lalaki ay dumating at sinabi sa kanya ang lahat ng nagawa ng lingkod ng Diyos ng araw na iyon sa Bethel. Sinabi rin ng kanyang mga anak na lalaki sa kanya ang mga salita na sinabi ng lingkod ng Diyos sa hari. Sinabi ng kanilang ama sa kanila, saang daan siya nagpunta.
Ngayon itinuro ng mga anak na lalaki ang dinaanan ng lingkod ng Diyos mula sa Juda na pinanggalingan. Kaya sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Landa ang asnong sasakyan ko." Kaya inihanda nila ang asno at sinakyan niya ito. Sinundan ng matandang propeta ang lingkod ng Diyos at inabutan siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng ansena, at sinabi niya sa kanya, "Ikaw ba ang lingkod ng Diyos na nanggaling mula sa Juda?" Sumagot siya, "Ako nga." Pagkatapos sinabi sa kanya ng matandang propeta, "Sumama ka sa aking tahanan at kumain ka." Sumagot ang lingkod ng Diyos, "Hindi ako maaaring sumama sa iyo pabalik ni magpunta sa inyo, hindi rin ako maaaring kumain ni uminom sa inyo sa lugar na ito, dahil ito ay iniutos sa akin sa pamamagitan ng salita ni Yahweh, hindi ka kakain ni iinom ng tubig doon, ni magbabalik sa iyong dinaanan." Kaya sinabi ng matandang propeta sa kanya, "Ako ay isa ring propetang tulad mo, at isang anghel ang nagsalita sa akin sa pamamagitan ng salita ni Yahweh, sinasabing, isama mo siya pabalik sa iyong bahay, para maaari siyang kumain at uminom ng tubig." Pero siya ay nagsisinungaling sa lingkod ng Diyos. Kaya sumama ang lingkod ng Diyos sa matandang propeta at kumain sa kanyang tahanan at uminom ng tubig. Habang sila ay nakaupo sa hapagkainan, ang salita ni Yahweh ay dumating sa propeta na nagdala sa kanya. At sumigaw siya sa lingkod ng Diyos na nanggaling mula sa Juda, sinasabing, "Pinasasabi ni Yahweh, dahil sinuway mo ang salita ni Yahweh at hindi sinunod ang utos na ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, pero bumalik ka at kumain at uminom ng tubig sa lugar na sinabi niya sa iyo na huwag kang kakain at iinom ng tubig, hindi maililibing ang iyong katawan sa libingan ng iyong mga ninuno." Pagkatapos niyang kumain at uminom, inihanda ng propeta ang asno ng lingkod ng Diyos, ang lalaking bumalik kasama niya. Nang makaalis na ang lingkod ng Diyos, isang leon ang nasalubong niya sa daan at pinatay siya, at ang katawan niya ay naiwan sa daanan. Pagkatapos nakatayo ang asno sa tabi nito at nakatayo din ang leon sa katawan nito. Nang napadaan ang mga tao at nakita ang naiwang katawan sa daanan, at ang nakatayong leon sa tabi ng katawan, sila ay dumating at ibinalita ito sa lungsod kung saan nanirahan ang matandang propeta. Nang marinig ito ng propeta na nagdala pabalik sa kanya mula sa daanan, sinabi niya, "Ito ang lingkod ng Diyos na lumabag sa salita ni Yahweh." Kaya siya ay ibinigay ni Yahweh sa leon, na nilapan ng pira-piraso at pinatay siya, tulad lamang ng salita ni Yahweh na nagbabala sa kanya. Kaya nagsalita ang matandang propeta sa mga anak niyang lalaki, na sinasabing, "Ihanda ang aking asno," at inihanda nila ito. Siya ay nagpunta at nakitang naiwan ang katawan sa daanan, at nakabantay ang asno at leon sa tabi ng bangkay. Hindi kinain ng leon ang bangkay, ni sinaktan ang asno. Kinuha ng propeta ang bangkay ng lingkod ng Diyos, isinakay ito sa asno at dinala ito pabalik. Dumating siya sa sarili niyang lungsod para magluksa at para siya ay ilibing. Inilibing niya ang bangkay sa sarili niyang libingan, at sila ay nagluksa sa kanya, na sinasabing, "Kaawa-awa ka, aking kapatid na lalaki." Nang siya ay mailibing na niya, nagsalita ang matandang propeta sa kanyang mga anak na lalaki, na sinasabing, "Kapag ako ay namatay, ilibing ninyo ako sa libingan kung saan inilibing ang lingkod ng Diyos. Ilagay ninyo ang aking mga buto sa tabi ng kanyang mga buto." Dahil kung ano ang kanyang sinabi nang siya ay nagpahayag ng salita ni Yahweh laban sa altar sa Bethel, at laban sa lahat ng templo sa mga dambana sa mga lungsod ng Samaria, ay siguradong matutupad. Pagkatapos nito hindi nagbago si Jeroboam mula sa kanyang masasamang gawain, pero patuloy pa rin siyang naghirang ng mga pari para sa mga dambana mula sa kalagitnaan ng buong bayan. Ginawa niyang banal ang sinumang nais maglingkod, na maaaring maging mga pari sa mga dambana. Ang bagay na ito ay naging kasalanan sa pamilya ni Jeroboam at naging dahilan na maputol at mawasak ang mga ito sa ibabaw ng daigdig. Nang panahon na iyon ang anak ni Jeroboam na si Abias ay nagkasakit. Sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa, "Pakiusap bumangon ka at magkunwari, para hindi ka makilala bilang asawa ko, at pumunta ka sa Silo, dahil ang propetang si Ahiyas ay naroroon, siya ang nagsalita tungkol sa akin, na sinasabing ako ay magiging hari sa bayang ito."
Magdala ka ng 10 tinapay, ilang mga cake, at isang garapong pulot, at pumunta ka kay Ahiyas. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa bata. Ganoon nga ang ginawa ng asawa ni Jeroboam, umalis siya at nagpunta sa Silo at dumating sa bahay ni Ahiyas. Ngayon hindi na nakakakita si Ahiyas, siya ay bulag na dahil sa kanyang edad. Sinabi ni Yahweh kay Ahiyas, masdan mo, darating ang asawa ni Jeroboam para humingi ng payo mula sa iyo tungkol sa kanyang anak na lalaki, dahil siya ay may sakit. Sabihin mo sa kanya ang ganoon at ganito, dahil kapag siya ay dumating, magkukunwari siyang parang siya ay ibang babae. Nang marinig ni Ahiyas ang tunog ng kanyang yapak habang siya ay pumapasok sa pintuan, sabi niya, pumasok ka, asawa ni Jeroboam. Bakit ka nagkukunwari na maging isang tao na hindi naman ikaw iyon? Isinugo ako sa iyo na may mga masamang balita. Umalis ka, sabihin mo kay Jeroboam na si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay nagsasabing, itinaas kita mula sa kalagitnaan ng bayan para gawin kang pinuno ng aking bayang Israel. Inalis ko ang kaharian mula sa pamilya ni David at ibinigay ko sa iyo, gayonman hindi ka naging tulad ni David na aking lingkod, na tumyupad sa aking mga utos at sumunod sa akin ng buong puso niya, at gawin lamang kung ano ang matuwid sa aking mga paningin. Sa halip, ginawa mo ang kasamaan, higit sa lahat ng nauna sa iyo. Gumawa ka ng ibang mga Diyos, at hinulmang mga imaheng bakal para galitin ako, at sinaksak mo ako sa aking likuran. Kaya, pagmasdan mo, magpapadala ako ng kapahamakan sa iyong pamilya, puputulan ko mula sa iyo ang bawat batang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya, at ganap na tatanggalin ang iyong pamilya, tulad ng isang tao na nagsusunog ng dumi hanggang ito ay maglaho na. Sino man nakabilang sa iyong pamilya na namatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso, at sino mang mga namatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon ng mga kalangitan, dahil ako, si Yahweh, ang nagsabi nito. Kaya tumindig ka, asawa ni Jeroboam, at bumalik ka sa iyong tahanan. Kapag pumasok ka sa lungsod, ang anak mong si Abiyas ay mamamatay. Ipagluluksa siya ng buong Israel at siya ay ililibing. Siya lamang ang tanging mula sa pamilya ni Jeroboam ang mapupunta sa isang libingan, dahil sa kanya lamang, mula sa sambahayan ni Jeroboam, ay may mabubuting bagay na natagpuan sa paningin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Gayon din, si Yahweh ay magtatalaga ng isang hari ng Israel na magpuputol sa pamilya ni Jeroboam sa araw na iyon. Ngayon na ang araw na iyon, ngayon na. Dahil lilipulin ni Yahweh ang Israel tulad ng isang halamang tambo na nililiglig sa tubig, at bubunutin niya ang Israel sa masaganang lupain na ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno. Sila ay kanyang ikakalat sa kabila ng ilog Euphrates, dahil gumawa sila ng mga poste ni Asera at ginalit nila si Yahweh. Pababayaan niya ang Israel dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam, ang mga kasalanan na kanyang ginawa, at sa pamamagitan na nagdulot ng kasalanan sa bayang Israel para magkasala. Kaya tumindig at umalis ang asawa ni Jeroboam, at dumating sa Tirsa. Pagdating niya sa bungad ng pintuan ng kanyang bahay, namatay ang bata. Inilibing siya ng buong bayan ng Israel at ipinagluksa siya, tulad lamang ng pagkakasabi sa kanila sa pamamagitan ng salita ni Yahweh na kanyang sinabi sa pamamagitan ng lingkod niyang si Propeta Ahiyas. Sa iba pang mga bagay tungkol kay Jeroboam, kung paano siya nakipagdigma at paano siya naghari, tingnan, sila ay nakasulat sa aklat ng mga kaganapan ng mga hari ng Israel. Naghari si Jeroboam ng 22 taon at pagkatapos hamimlay siyang kasama ang kanyang mga ninuno, at si Nadab na kanyang anak na lalaki ang naging hari na humalili sa kanya. Bagong Tipan, Act 16:1-15. Nakarating din si Pablo sa Derbe at Lystra, at masdan ito, naroon ang isang alagad na nagngangalang Timoteo, anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ang kanyang ama ay isang Griego. Maganda ang sinasabi tungkol sa kanya ng mga kapatiran na taga Lystra at Iconium. Gusto ni Pablo na makasama siya sa paglalakbay, kaya siya ay isinama niya at tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa lugar na iyon, sapagkat alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Nang sila ay patungo na sa mga lungsod,
Inihatid nila sa mga iglesia ang mga tagubilin upang kanilang sundin, mga tagubilin na isinulat ng mga apostol at ng mga nakatatanda sa Jerusalem. Kaya napalakas sa pananampalataya ang mga iglesia at dumami ang kanilang bilang araw-araw. Tumungo si Pablo at ang kanyang mga kasama sa mga lupain ng Phrygia at Galatia, dahil hindi pinahintulutan ng banal na espiritu na mang-aral sila ng salita ng Diyos sa probinsya ng Asia. Nang malapit na sila sa Mysia, ninais nila na tumungo sa Bithynia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng espiritu ni Jesus. Kaya nang makalampas sila sa Mysia, tumungo sila sa lungsod ng Troas. Isang pangitain ang nakita ni Pablo ng gabing iyon. May isang lalaki na Macedonia ang nakatayo doon na tumatawag sa kanya at nagsasabing, "Tumungo kayo dito sa Macedonia at tulungan kami." Nang makita ni Pablo ang pangitain, nagmamadali kaming pumunta sa Macedonia, pinatutunayan na tinawag kami ng Diyos upang ipangaral ang ebanghelyo sa kanila. Pagkalayag namin galing ng Troas, dumiretso kami sa Samothracia at nang sumunod na araw kami ay dumating sa Neapolis, mula roon ay pumunta kami sa Filipos, isang lungsod ng Macedonia, ang pinakamahalagang lungsod sa distrito at nasasakupan ng Roma, at nanatili kami sa lungsod na ito ng ilang araw. Nang araw ng pamamahinga lumabas kami sa tarangkahan sa may tabi ng ilog, na kung saan naisip namin na may lugar doon upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga nagtipon-tipon na mga babae. May isang babae na nagngangalang Lydia ang nagbebenta ng mga tela na kulay lila na nanggaling sa lungsod ng Thyatira na sumasamba sa Diyos, nakinig siya sa amin. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang bigyang pansin ang mga bagay na sinabi ni Pablo. Nang mabautismuhan siya at ang kanyang sambahayan, hinikayat niya kami, at nagsasabing, "Kung itinuturing ninyo na ako ay matapat sa Panginoon, pumunta kayo sa aking bahay, at manatili roon." At nahikayat niya kami. Mga awit, Psalm 78:1-8. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo, puno ng pasasalamat sa iyong gabay sa pamamagitan ng mga kwento ng mga desisyon ni Jeroboam at ng katapatan ni Pablo at Timoteo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makinig sa mga aral ng kasaysayan na matatagpuan sa Awit Kapitulo 78, upang hindi namin makalimutan ang iyong mga kababalaghan at mga turo. Naway matapang naming may bahagi ang aming pananampalataya tulad ng mga unang alagad, kahit na kami ay nahaharap sa mga pagkagambala sa aming sariling buhay. Naway maging isa ang aming mga puso sa paghahanap ng iyong kalooban, at naway maipasa namin ang pamana ng pananampalataya sa mga susunod na henerasyon. Naway maging lakas namin ang iyong salita ngayong araw. Amen.